Tuklas at pagpapaunlad ng sariling talento at hilig, kaagapay ang kapwa. Learning Competency 1C. Na isasakilos ang pagpapaunlad ng mga sariling talento at hilig, kaagapay ang kapwa. Upang malaman kung gaano mo na napauunlad ang iyong talento at hilig, sagutin itong pagsusuri ng pagpapaunlad ng talento at hilig. Tayo ay may babasahing mga pahayag. Sa bawat pahayag, piliin lamang ang bilang na tumutugma sa iyong karanasan. Isulat ang 1 kung hindi mo pa ito nagagawa o nararanasan. 2 kung paminsan-minsan mo lang itong nagagawa. 3 kung madalas mo itong nagagawa pero kailangan pang pagbutihin. 4 kung kadalasan mo itong nagagawa at komportable ka na rito. At 5 kung palagi mo itong ginagawa at bahagi na ito ng iyong nakasanayan. Sagutin ito ng tapat dahil layunin itong tulungan ka makita kung nasaan ka na sa iyong pagpapaunlad ng kakayahan at hilig. Magsimula na tayo. Pahayag. Una, alam ko na kung anong talento o hilig ang gusto kong paunlarin. Pangalawa, gumagawa ako ng paraan upang mapabuti ito tulad ng pag-iensayo, panonood ng tutorials o pagsali sa workshops. Pangatlo, nakikipag-collaborate ako o humihingi ng feedback sa ibang tao para lalo akong matuto. Pang-apat, ginagamit ko ang talento ko para makatulong o makapagpasaya ng kapwa. Halimbawa, pag-awit sa simbahan, pagguhit para sa school projects at iba pa. At panglima, may plano o layunin ako kung paano ko pa ito mas mapauunlad sa hinaharap. Pagkatapos mong sagutan, bilangin at itotal ang iyong score. Ngayong naitotal mo na bilang interpretasyon, kung ang iyong score ay 5 to 10, ito'y nangangahulugang nagsisimula pa lang tuklasin. Maaaring kailangan mo pang tuklasin at pagtuunan ng pansin ang iyong talento. Kung ang iyong score naman ay 11 hanggang 17, ito'y nangangahulugang nagsisimula ng umunlad. May kamalayan ka na, pero may mga aspeto pa na pwedeng pagbutihin. At kung ang iyong score naman ay 18 hanggang 25, ito ay nangangahulugan ng aktibong pag-unlad. Ibig sabihin, malinaw na sa iyo ang iyong talento at ginagawa mo na ang mga hakbang para ito ay mapaunlad. Ngayon, alam mo na kung saan ka na sa pagpapalago ng iyong mga talento at hilig. Pero hindi pa ito sapat. Ang tunay na mahalaga ay kung paano natin isasakilos ang pagpapaunlad sa mga taglay nating kakayahan. Kaya sa araling ito, talakayin natin ang mga paraan upang mapaunlad ang sariling talento at hilig, kaagapay ang kapwa. Mga hakbang ng pagpapaunlad ng sariling talento at hilig. Una, kilalanin ang iyong talento at hilig. Ang unang hakbang ay ang pagkilala sa iyong sarili. Mahalaga na alamin mo kung saan ka magaling at kung ano ang bagay na nagbibigay saya sa iyo. Kapag alam mo ang mga ito, mas madali mong matutuklasan kung paano mo ito pauunlarin. Tignan natin si Vice Ganda. Bata pa lang siya, kilala na ang kanyang sarili at ng ibang tao bilang palabiro at palatawa. Madalas siyang gumagawa ng mga skit o pagpapatawa sa harap ng mga kaklase at kahit may mga tumutukso sa kanya dahil sa kanyang personalidad, hindi niya ito itinago. Sa halip, ginamit niya ito bilang inspirasyon para mas lalo pang pagbutihin ang kanyang talento sa pagpapatawa. Ngayon, bilang isa sa mga pinakatanyag na komedyante at TV host sa bansa, ginagamit ni Vice Ganda ang kanyang karisma at talas ng isip, hindi lang para magpatawa, kundi para magpahayag ng mga opinyon tungkol sa pagtanggap sa sarili, pag-asa at respeto sa kapwa. Sa pamamagitan ng kanyang humor, na ipahahayag niya ang mga mensaheng nagbibigay lakas ng loob sa marami. Gaya ni Vice Ganda, simulan mong kilalanin ang sarili mo. Pwede kang gumawa ng self-discovery journal kung saan isusulat mo ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo at kung saan ka madalas pinupuri ng iba. Halimbawa, kung napapansin mong madalas kang napipiling mag-host sa klase o mahilig kang magpatawa ng mga kaklase mo, baka may talento ka sa public speaking o comedy. Makatutulong din sa iyo kung magtanong ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Tanungin mo, ano sa tingin mo ang galing ko? O sa palagay mo saan ako magaling? Minsan kasi mas napapansin ng ibang tao ang mga talento natin kaysa sa ating sarili.
Simulan sa pagkilala dahil hindi mo mapauunlad ang hindi mo pa nakikilala. Pangalawa, sanayin at pagyamanin ang talento. Ang talento ay parang halaman. Hindi ito lalago kung hindi mo aalagaan. Kailangan mo itong sanayin, paulit-ulit na pag-aralan at pagtiyagaan. Sa bawat ensayo, pagkakamali at tagumpay, unti-unti kang humuhusay. Si Manny Pacquiao ay hindi agad naging pambansang kamao. Bago niya marating ang rurok ng tagumpay, nagbuhos siya ng taon ng pagsasanay. Gumigising ng madaling araw, tumatakbo kahit umuulan, at nagsasakripisyo para sa kanyang pangarap. Marami siyang pagkatalo, pero bawat isa ay naging aral para mas humusay pa. Dahil sa kanyang sipag at determinasyon, umangat siya mula sa kahirapan at naging simbolo ng pag-asa ng bansa. Gaya ni Manny Pacquiao, pwede mong paunlarin ang talento mo sa pamamagitan ng regular na pagsasanay. Kung mahilig kang kumanta, maglaan ng kahit 15 minuto kada araw para mag-vocal warm-up o manood ng YouTube tutorials tungkol sa tamang paghinga at tono. Kung mahilig kang mag-drawing, maaari kang magkaroon ng 1 sketch per day challenge para masanay ka sa consistency at disiplina. Sumali rin sa mga workshops, contests, o clubs sa paaralan. Doon mo mas mapauunlad ang talento mo habang nakikipag-ugnayan sa iba. Tandaan, ang galing ay hindi biglaan, kundi bunga ng paulit-ulit na pagsisikap. Pangatlo, makipagtulungan sa iba. Ang tunay na pag-unlad ay hindi nag-iisa. Sa pakikipagtulungan sa iba, natututo tayong makinig, makibahagi at magpahalaga sa mga kakayahan ng ating kapwa. Kapag pinagsama-sama ang talento ng bawat isa, mas malaking bagay ang nagagawa. Isipin natin ang bandang Ben and Ben. Bago sila maging kilala sa buong bansa, nagsimula lamang sila bilang magkapatid o magkakambal na sina Miguel at Paulo Kiko na mahilig gumawa ng mga kantang may damdamin at mensahe. Kalaunan, nagsama sila ng iba pang musikero upang buuin ang buong banda. Sa kanilang pakikipagtulungan, nabuo ang mga kantang tulad ng Kathang Isip, Lives at Paninindigan Kita, mga awitin na hindi lang basta tugtugin, kundi mga kwento ng pag-ibig at pag-asa. Kung mag-isa lang ang bawat miyembro, baka hindi ganoon kalalim ang tunog at mensahe ng kanilang musika. Pero dahil marunong silang makinig, mag-adjust at magpahalaga sa ambag ng bawat isa, naging mas buo at inspirasyonal ang kanilang mga kanta. Gaya nila, huwag mong sarilinin ang iyong talento. Kung mahilig kang mag-drawing, makipagtulungan sa ibang kaklase. Kung meron kang kaklaseng mahilig magsulat, makipagtulungan para makagawa ng comics. Kung mahilig kang magluto, tumulong sa event ng barangay o school. Sa pagtutulungan, natututo tayong makisama at magbahagi. At kapag natutunan mong makipagtulungan, darating ang pagkakataon na ibabahagi mo na rin ang iyong talento para makatulong sa iba. Tandaan, mas lumalago ang talento kapag ginagamit mo ito para palaguin din ang talento ng iba. At pang-apat, ibahagi ang iyong talento sa kapwa. Pinakamagandang bunga ng talento ay ang kakayahan nating magbigay ng kabutihan sa iba. Kapag ibinabahagi mo ito, mas lumalawak ang epekto nito. Hindi mo kailangang maging sikat para makatulong. Minsan, sapat na ang puso mong handang magbahagi. Isang magandang halimbawa si Tony Gonzaga, isang mahusay na host, singer at motivational speaker. Sa tagal ng kanyang karera, ginamit niya ang kanyang talento hindi lang para sa kasikatan, kundi para magbigay ng inspirasyon sa iba. Sa kanyang mga programa at interviews, madalas niyang ibahagi ang mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pagbangon mula sa kabiguan. Halimbawa, sa kanyang YouTube show na Tony Talks, ginagamit niya ang kanyang talento sa pakikipag-usap upang maipahayag ang magagandang aral mula sa buhay ng iba. Mula sa simpleng tao hanggang sa mga kilalang personalidad. Ang kanyang layunin ay simple, magbigay ng inspirasyon, magturo ng kabutihan at ipaalala na may saysay ang bawat karanasan ng tao.
Gaya ni Tony, maaari mong ibahagi ang iyong talento sa sarili mong paraan. Kung marunong kang magsalita, gamitin mo ito upang magpahayag ng mabuting mensahe sa klase o sa social media. Kung marunong kang umawit o tumugtog, gamitin ito upang magbigay saya sa iba, tulad ng pag-awit sa paaralan, simbahan o komunidad. Tandaan, ang talento ay tunay na umuunlad kapag ginagamit para magbigay ng liwanag sa iba. Konklusyon ng aralin. Ang pag-unlad ng ating talento at hilig ay hindi natatapos sa pagkilala lamang dito. Kailangan itong linangin, pagyamanin at gamitin upang makatulong sa kapwa. Sa ganitong paraan, nagiging tunay tayong mabuting katiwala ng mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos. Dito natatapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Kung nakatulong sa iyo ang video lesson na ito, paki-like, subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli, paalam!